beloved Boss Mike Cervera. Sa ibang balita po naman, mga kabrigada, nais po ni Vice President Sara Duterte na mapabilis ang impeachment trial laban sa kanya upang agad na malinawan ang publiko sa mga akusasyong kanyang kinakaharap. Sa isang interview sa kanya sa pagbisita sa Zamboanga City, Kita nyo, nagbida-bida na naman ang bruha. Sabi niya mga kababayan, Aurora Arandela. Sa lahat ng mga bagong dating. Mag-like muna kayo. Sabi niya, gusto niya na daw mapabilis yung impeachment trial. Ang tanong ko mga kababayan, di ba, kung gusto mong mapabilis, ikaw mismo ang pumunta. Ikaw mismong nasasakdal ang pumunta ron para ipaliwanag mo na lahat yung mga dapat mong ipaliwanag nang hindi na dapat, yung mga iba-iba pa dyan. Sagutin mo lahat. Para matapos na yan, ikaw naman ang nasasakdal eh. Di ikaw na yung tanungin at ikaw na rin yung sumagot. Di mas madaling matapos. Di po ba mga kababayan? Pero yung sasabihin mo lang na gusto mo nang matapos, paano matatapos na mapabilis yan? Hindi ka naman humaharap. Di ba, Josephine Paramil? Paano matatapos ang impeachment trial kung itong si Buday na nagbibida-bida na gusto niya na daw matapos, hindi nga humaharap sa impeachment trial. Nauna na niya nang sinabi, makikipag-bloodbath daw siya dyan. Ang tanong, nasan na nga daw yung bloodbath? Hindi na nga masabi. Kung bloodbath pa yan, ang ginagawa ngayon ng kanyang kampo ay i-delay. Nagkakaroon na sila ng delaying tactics para mapabagal ang proseso. Taliwas sa sinasabi netong si Sarang Bangag na gusto niya na daw mapabilis. Kita nyo? Manang-mana na sa tatay, Iba na yung sinasabi, siya ginagawa. Ang salita, mapabilis. Pero deep inside, gusto mapabagal. Gusto hinay-hinay. Gusto mautay-utay. Kaya nga ho yung Gina Acosta, pinanggigilan ni Erwin Tulfo, gawa ng nagmamaang-maangan na hindi daw marunong mag-Tagalog at mag-Ingles. Walastik, walang Diyo, mga kababayan, Sinabi ng Vice Presidente na hindi dapat tumagal ang proseso dahil maaaring patuloy na magtanong ang publiko kung totoo o hindi ang mga aligasyon laban sa kanya. Gayunman, hindi naniniwala si VP Sara na mas mapapabilis ang impeachment trial kung personal siyang dadalo sa proceedings dahil fully represented naman siya ng kaniyang mga abogado. Kita nyo, bobo talaga, tanga. Diba Carmela Salenga, Gemaling Canilas, tatanga talaga tayong si Marcelina Cañete, King Manuel. Ano po sinasabi mo? Kung gusto mo mapabilis, ikaw na pumunta, Sara Duterteng Bangag. Hindi yung mga abogado mo, yung mga OJT. Kung ano-anong mga sinasabi, nagkakalat lang mga kababayan, parang ginagago tayo ni Sara Duterte, di ba? Ginagago tayo ni Sara Duterte. Biruin ninyo yung mga abogadong mga nagtatanggol walang mga alam. Kung hindi mag-object lang. Magtago sa mga legal technicalities. Mga ganun. Objection, Your Honor. Lahat. Hindi na lang hayaan na magsalita na magtuloy-tuloy. Ang problema kapag nasusukol na, ayan na, gumagawa na ng eksena. Kaya etong nangyayari na ito, kunyari yan sino yan? Si Gina Acosta? Baka ikatwiran yan Your Honor, hindi ko po yan naintindihan noon. Diba, mga kababayan? Paliwanag ni VP Sara, hindi naman siya abogado para sa impeachment, kaya wala siyang may tutulong sa pag-present at pag-cross-examine ng mga witness habang tiniyak niyang ibinibigay niya ang buong tiwala sa kanyang defense team. Kita mo?
Binibigay, ikaw na pumunta, tanga. Kita mo, ang ginawa mo pa, nag-import ka pa ng vlogger na si Chris Ulo bilang abogado. Import yon mga kababayan, import ano. Wala na ho, mga kababayan ko yan. Kahit na ho nung anong gawin niya O mapapunta, pumunta, hindi pumunta, sirang-sira na ho si Sara. Ay bakit? Bagsak na ho Ayan The recent survey na statistical tie or actually may konting edge yung tandem ni Leni Robredo and Raffy Tulfo. But Mayor Leni has so far expressed no interest in running for a national position. Do you think this tandem is possible? Kita nyo, siguro, maaring hindi. Pero mga kababayan, ano ang punto? Nauungusan na ho si Sara Duterte ni Leni Robredo at ni Raffy Tulfo. Pakinggan natin si Ronald Llamas dito, ha? Yes, I think a tandem of Robredo-Tulfo, not necessarily si Raffy Tulfo, could be Erwin, dahil kahit matalo sa Erwin, senador pa rin siya. Is possible. Of course, para sa mga Duterte, panic time ito. Dahil Panic na daw sila. Panic time na, nagpapanik na si Sara, kaya sukdulan na ang Hilton Tala na gusto nang makipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagkukumawag na yan. Baka nga nagmamakaawa sa totoong buhay Baka nagmamakaawa na sa totoong buhay si Sara Duterteng Bangag, nagmamakaawa na kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano yan ngayon? statistically tied sila at medyo lamang yung ganun tandem kumpara sa tandem ni Sara at saka ni Amy. Although, ang possible tandem is Sara at saka Robin. Parehas bobo. Parehas bobo, mga kababayan. Sara at Robin? Putang inang bayan na to. Magma-migrate na talaga ako sa Amerika. Mga kababayan. Magma-migrate na ako sa Amerika. Ibebenta ko na lahat ng mga shares ko. Ibebenta ko na lahat ng mga ari-arian. At doon na lang talaga ako. Di ba, mga kababayan? Tuloy. Not Amy. So, tingin ko panic time sa kanila. Dahil precisely nga, sabi nyo, hindi pa nga nag-a-announce Ang sabi nga, no Pero mataas pa rin sila. Kaya nga, hindi pa nag-a-announce, pero mataas pa rin yung yung kanilang rating. Si Sara Duterte, naabot niya na yung peak, pababa na ho ng pababa. Hindi na ho umaangat. Mga kababayan, maliwanag yan Hindi na ho umaangat ang rating ni Sara Duterte. Pababa na ho hello. Paano pa pag nagsabi sila na tatakbo sila? Kung sakali, later this year. So, panic time yan para sa mga Duterte na sila yung nag-announce much earlier, pero tayo sila dun sa nagsasabing hindi tatakbo. Medyo Tayo pala, ito mga kababayan ang sabi ni Ronald, hindi pa nagdideklara na tatakbo si Nanay Leni, mga kababayan, tayo na mayroon pang angat na konti. Hindi pa nagdideklara yun. What if ito yon mga kababayan? What if kagaya ni Sara na ang Leni Robredo ay magdeklara na ako ay nakapag-isip-isip na sundin ang aking puso at ang aking malayang isipan na tanggapin ang inyong panawagan na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako, si Leni Robredo, tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Nako, patay na.
Patay na yun, mga kababayan, yari na. Yari na agad. Wala na, tapos na. Maniwala kayo sa akin. Pagka nagdeklara lang si Lenny o kaya si Rapi Tulfo, wala na. Finish na mga kababayan. Tapos, one-on-one, nako! Oh. Wala na. Patay na mga kababayan. Tapos na talaga ang boxing. Ano? Oh. Nestor Sarbida. Oh, tuloy. Disastrous yan kung hindi nila mababago yung kanilang narrative at campaign strategy. Wala. Yun lang yung kanilang strategy. Manira kay Pangulo, hilahin nila si Pangulo, hilahin nila ng hilahin si Pangulo, ganon. Ganon lang ang gagawin nila eh. Hihilahin nila ng hihilahin. Ano mangyayari doon? Di wala. Di ba? Ano ang gagawin nila ron? Ganun lang na ganun. Manghila, manira, manghila, manira. Magsasalita si Sara Duterte, palpak pa, ikinabisa na, minemorya na, palpak pa rin, dinabasa na, palpak pa rin. Sa madaling salita, paano mamananalo yung bobo? Bobo nga si Sara eh, di ba? Pero mo, hindi marunong mag-laptop. Babasa lang ng kanyang script, mali-mali pa. Sabihin ba naman na iwasang magbisikleta at mag-carpool para daw makatipid sa enerhiya. Bobo talaga mga kababayan. Tulad kaninang umaga, di ba may tinalakay tayo na isa pang kabobohan niya. Yun daw pong kalamidad na nangyari. Matatawag daw na kalamidad yung pong shooting incident. Kalamidad daw yun. Anak ng pating mga kababayan. Gawin nyo nga ano yan. Kailan pa naging kalamidad yung shooting incident? Ang kalamidad, likha ng nature. Tama ba mga kababayan? Sabi ko sa inyo mas matalino pa tayo kay Sara Duterteng bangag Ang kalamidad, nilikha po yan ng nature. Kaya nga kalamidad Ano-ano yan? Paglindol, pag-ulan, pagbaha, mga kababayan. Ano pa? Yung pong nung araw may mga balang-balang. Ganyan, yan mga kababayan. Peste nga yun Peste naman, iba naman ang tawag doon, peste, yung mga balang, Yun hindi niya alam yung mga bagay-bagay kung saan nakahanay yung mga binabanggit niyang salita. Kasi bawat salita, mga kababayan ko, tulad niyan, yung barilan, trahedya tawag doon. Trahedya. Iba rin yung hanay ng aksidente. Di ba mga kababayan, iba-iba yan Ewan ko kay Sara, hindi niya yata naunawaan. Palibasa, bobo. Di ba mga kababayan ko? Our beloved Boss Mike Cervera.